Yan, magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon po. Yan, another Friday po ulit. Alam ko, hindi na mas mahaba na ang araw ngayon. Amen? So, kamusta po ang bawat isa? So, this time po ay pag-aaralan natin ulit or i-review po natin yung ating napag-aralan itong buong linggo. At maganda po na ito ay heart ang topic. Amen po. So, sabi niya, if you don't guard your heart, something else will. Kung hindi mo babantayan ang iyong puso, sino magbabantay? Alam niyo po, ang puso ang pinaka-importante sa ating katawan. Ito po yung pagtibok nito ang siyang buhay natin. Amen po? Ito po yung main reason bakit tayo nabubuhay. Ang tamang pagtibok ng puso. At isa po sa puso ay kaagipan nito kung maano po natin na mas madalas na sinasabi ng Apostol Pablo pagdating sa heart ay yung spirit. Kaya maganda na natatapik natin paano natin aalagaan ang ating puso. Amen? May puso ka bang mababa? May puso ka bang masayahin? May puso ka bang malungkutin? O may puso ka bang mapagkunwari? Alam niyo po, ang puso ay yan ang isa sa importante sa katawan ng tao. Amen po? So, kaya tayo nabubuhay dahil dito. At yung number 1 na topic po natin ay ang sabi niya ay guarding. So, sabi niya, kailangan mong bantayan ang iyong puso. Proverbs 4:23, hindi ko na po babasahin. At may bantayan mo ang puso mo kasi ito ang simula ng lahat. Amen. Lahat ng bagay na gagawin mo dito sa mundo. Ang puso ang siyang nagdidikta ng ating buhay. Amen po, kailangan binabantayan ito. No? Binalagyan niya ng sundalo para mabantayan. Ang laman ng puso mo ay lumalabas sa iyong bibig. Ang laman ng puso mo ay lumalabas sa iyong action. Amen po. Bantayan mo ang lahat ng emotions mo kasi lalabas yan. May manggagaling sa puso, pupunta sa isip at lalabas sa ating mga kilos at pananalita. Kailangan po nating ma-filter, ang pumapasok sa ating puso. Kailangan nandun yung malaman mo, kung ano yung nasa puso mo para siyang lalabas sa iyong buong pagkatao. Number 2, watching. No, Matthew 26:41. Watch and pray. And po, sabi niya, bantayan at manalangin ka, spiritually alert ka dapat. No? Dapat nakikita ng puso mo. Amen po, maging mapagbantay sa lahat ng pagkakataon. Dahil ang kaaway ay ready anytime. Kaya dapat ang puso mo ay laging ready anytime. Para ang kaaway na yan, amen po, ay matalo natin. Magbantay ka, amen, sa lahat ng pagkakataon. Number 3 po, renewing o pagpapanibago. Romans 12:3. Don't copy the behavior and costume of this world. Ulitin ko po, don't copy the behavior and custom of this world. Yung pong ginagawa ng mundong ito ay wag po natin gayahin. But be a new and different person with a fresh newest in all you do, and think that you will learn from your experience which ways will really satisfy you. Amen po, kailangan ang bawat pagkakataon, ang puso natin ay nare-renew lagi. Amen po, laging bago. Katulad nga po ng paglilingkod, ay minsan talagang dumadating kayong nakakawala na ng alam niyo po yun, ng gana, napapagod ka. Kailangan mo lang itong i-renew at labanan. May normal po na maramdaman po natin ito. Hindi ka naman po Superman na kahit kailan na hindi mo na naramdaman. Kaya nga sabi na renewing, may time ng pagbabago, may time na i-renew mo yung pananampalataya mo. Alam niyo po, like po sinasabi po na pag dumadating po ako, aminin ko po, no? Dumadating ako sa pagkapagod, dumadating po ako na nawawala ka ng gana. Pero may time na nire-renew yun. Lagi mong alalahanin nung una mong makilala ang Panginoon. Nung maborn again ka, nire-renew ito. Amen po, kailangan ma-renew. So sabi niya, baguhin natin ang ating puso, pagpanibago, yung espiritu po natin, amen, ay maging umayon, hindi umayon sa mundong ito, kundi umayon doon sa mga salita ng Diyos.
Number 4, filtering. No? Sinasala mo dapat ang lahat ng pumapasok sa iyong puso. Philippians 4:8. Kailangan ma-filter ang lahat ng papasok sa heart mo at isipan natin. Check po natin ano ba yung pumapasok sa espiritu mo. Amen. Dun sa puso mo. Amen. Dapat ang pumapasok dito ay mga salita lamang ng Panginoon. Amen po. Kailangan malaman mo yung mga naririnig mo, alam mo yung paniniwalaan mo, alam mo yung tama at mali na pinaniniwalaan mo. At ang importante po, ang lahat na naririnig mo ay nakabase sa Bible. Amen po. So number 5, anchoring o ito po yung angkla. Hindi madaling matangay. Hindi ka dapat madaling matangay. Dapat may angkla ka. Meron kang hinahawakan na salita ng Diyos. Amen po. Ang puso po at isipan natin ay nakaangkla sa salita ng Diyos. Nakakapit. Amen po. Nakakawil. Amen po. Nakailalim no ng angkla no. Nakahawak sa salita ng Diyos. At number 6, sabi niya, trusting, Proverbs 3 and 5 and 6, pagtitiwala at pananampalataya. Ang puso po natin ay kininiit ng Panginoon upang doon mabuo ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang bawat mababasa po natin, ang puso po natin ang unang maniniwala. Amen? Ang unang magsisilbi na ito ay mas lumago ang pananampalataya po natin. So number 7, surrendering, Proverbs 16:3. No, kailangan ang puso po natin ay nakasuko lahat. Hindi po ang lahat ng kwarto ng puso natin, amen, ay dapat sakop ng Diyos. Walang ito sa Diyos to, ito akin lang to. Amen, dapat nakasurrender po lahat. So number 8, obeying. John 14:15. Ang pagsunod po ay nanggagaling sa puso hanggang sa kaluluwa, sa isip at sa aksyon. So kailangan ang isang Kristiyano ay marunong sumunod at magkaroon ng masunuring puso. No, walang matigas na puso. Kailangan ito ay masunuring. Maging masunuring tayo sa Diyos. Amen po. Kailangan huwag kang padadaya. Kailangan alam mo kung ano yung sinusunod mo. Kung mahal mo ang Diyos, sumunod ka. Yun lamang po. Yun po. Kung mahal mo ang Diyos, sumunod ka. At ano susundin mo doon sa salita ng Diyos. Number 8, humbling. James 4:6. Maging mababa po tayo. May mababang puso sa mata ng Diyos. Amen po. Resist pride, invite grace. Amen po. So, kailangan andun yung kababaan ng loob. Hindi po tayo pwedeng maging laging mataas. Amen. Hindi po tayo tinawag sa ating mga ano man yung posisyon mo, tinawag po tayo by name. Amen. So, kailangan nandun yung pagiging humble mo, mababang loob mo, na yung puso mo ay mababa lang. Amen. Marunong kang magbigay, marunong kang, o sige, kayo na lang. Amen po. Hindi lagi ka na gusto mo, lagi kang naka-front. Amen po. Kailangan alam mong magbigay, o sige, mali ako, tama kayo. Alam niyo po ba yun? Yung may pagkababaan ng loob. Yun po ang puso na gusto ng Diyos sa atin. So number 9 and number 10, separating, 2 Corinthians 6:17. Avoid corrupt influence. Umuwalay po tayo sa mundong hindi naayon sa salita ng Diyos. Yung ginagawa ng mundong ito, huwag mong gawin. Amen po. So alam niyo naman po yung ano, lalo na ngayon. No, ang dami po no sa media. Amen. Huwag mong gawin, huwag mong tularan. Amen po, tayo po ay hiwalay, tayo ay taga-mundo, pero hindi po tayo taga-mundo na dito na lahat ng ginagawa ay gagawin mo din. Amen po. So simuwalay po tayo doon. Kailangan natin masala ang bawat ginagawa natin at sinasabi po natin. Huwag tayo makiayon lalo na lalo po sa social media. Amen po, lumayo ka, humiwalay tayo sa hindi ayon sa pinag-uutos ng Diyos. Ulitin ko po, lumayo at humiwalay po tayo sa hindi ayon sa pinag-uutos ng Diyos. Number 11, sabi niya, meditating. Ito po yun, no? Stores God's words, strength, no? Kailangan po, no? Mayroon kang nandun sa puso mo na nakalagay na minemeditate mo araw at gabi. So 1:8, alam po natin yun, no? Ang salita ng Diyos ay minemeditate mo. Amen po, nabasa mo, mumuyain mo to para may action po natin. Amen po. So sabi niya, pahalagahan natin ang salita ng Diyos.
Amen. Dinidiliin mo ang kanyang salita araw at gabi. Igalang po natin ang salita ng Diyos. So number 12, praying. So katulad po ng ginagawa natin ngayon, no? Kailangan ang puso mo ay nakagwardya ng panalangin. Every day may panalangin ka. No? So like mo sinasabi sa mga workers, sa mga pastors naman, sana mga pastors, no? At mga workers ay everyday nananalangin. Amen. So sabi nila 2 to 3 hours, kahit 1 hour lang. No, sabi nga, yung sinseridad mo sa pananalangin, kahit isang oras lang yan, kung ginagawa mo yan ng by heart, amen, at hindi doon sa nakikita ng tao, ay yan ay gagrant ng Diyos. Kaya ang prayer po ay napakahalaga. Philippians 4, verse 6 and 7. Na maging mapanalanginin para sa puso po natin, amen, ay ma-shield po ito. Amen, no? Parang tayo po ay di madaig ng tukso. Number 13, confessing. John 1:19. No, sabi niya, cleans the heart, restores fellowship. No, may kailangan ang puso po natin ay marunong mangumpisal sa Diyos. Marunong magsabi ng sorry, Lord. Amen po. Andun yung confess. Amen, nagko-confessing ka. Lord, sorry. No, marunong tayong mabumaba sa Diyos. Kung alam mo yung mali, no, marunong kang mag-sorry. Amen, humingi ng tawad sa Diyos. Amen. So number 14, loving. Matthew 22:37. Tayo po ay may pusong mapagmahal dapat. Amen. Maraming pagkakamali, maraming mga hindi maganda na nangyayari, pero alam niyo po, ang malaga ay yung pag-ibig. Kasi create ng Diyos ang ating puso para magmahal, para umibig, para umunawa. Amen. Ang puso po natin ay pusong may mapagkumbaba sa harapan ng Diyos. Amen po ba? At sabi niya po, ito po, ibibigay ko lamang po ito, Ezekiel 36:26 and 27. And I will give you new heart, I will give you new and right desires, and put a new spirit within you. I will take out your stony, o matigas na puso, of sin, and give you new heart of love. 27, I will put my spirit within you, so that you will obey obey my laws, and do whatever I command. No, ang puso po natin ang pinakamahalaga, amen, na bahagi ng ating pagkatao. So, kailangan pong ito po ay ating wardyahan at alam natin kung paano ito isagawa. Amen, at i-action. Lamang po ito po si Pastor A. Amen. Salamat, Pastora Lea. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At ayun nga po, napakaganda ng mga ni-review sa atin ni Pastora Lea ngayon na inisa-isa po niya para po maalala po natin yung pong na-discuss po o napag-usapan at naaral po natin sa isang buong linggo. At ito po nga ay yung pinag-uusapan natin. If you don't guard your heart, something else will. So yun po, ang sabi nga po, may nabasa po ako na sabi niya doon, guard your heart guides the direction of your life. So, yung guarding your heart guides the direction of your life. Dahil ito pong sinasabi niya po dito sa Proverbs chapter 4 verse 33, ito po ako naglagay ng highlights po, sabi niya sa Tagalog, ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Kung anong pusong meron ka, nandoon po ang direction ng buhay mo. At kung ang puso mo is always to love your God, amen po, nandoon po ang patnubay ng Panginoon sa pagmamahal mo sa Kanya. At yun nga po, sabi niya ganun dito, ingatan, alagaan. Ang sinabi niya po ay puso. Hindi mo ingatan ang paa mo, ang mata mo, amen po, ang tenga mo, dahil ang puso ang sinabi niya dito. Dahil napaka-importante po ng puso. Dahil pag ito ay hindi na tumibok, wala na, amen po, patay na, so huwag naman po. Pero pinahalagahan po ito sa Proverbs, na binigyan ng highlight na talagang ingatan at iyong alagaan, Minsan po kasi nagkakaroon po tayo, paano ba natin ito aalagaan? Paano ba mo iingatan ito? Bakit pinaiingatan at bakit kailangan alagaan? Kasi po sa totoo lang, deceitful, amen po, ang puso.
no? At nire-record niya sa atin na subaybayan, amen po, ang ating puso. Kasi po, at alagaan, gwardyahan, amen po, dahil ito ang magbibigay ng buhay sa atin. Ang problema natin minsan, madalas, pag dumadami na po yung responsibilidad natin, pino-pour out natin ng ating puso, hindi naman tayo pwedeng gumawa ng mga responsibilidad na hindi mo binubuhos ang puso mo sa mga anumang bagay na ginagawa mo. Example na lang po sa mag-asawa, nagsisimula kayo bilang mag-asawa, wala kayong masyadong responsibilidad, kaya halos minsan kahit mansari lang, no, sinicelebrate mo talaga yan, buwan-buwan, po. Nandoon kasi mahal na mahal mo siya, no, punong-puno pa yung puso mo para sa kanya. Pero, example lang, no, yung mga estudyante sa unang araw pa lang, nandoon yung excited ka, no, dahil bago libro, bago notebook, bago lahat, lahat ng mga supplies mo. Wala ka pa kasing masyadong responsibilidad. Even po, dahil bago pa lang. Ngayon, sasabihin ng teacher, okay, ito yung magagawin mo, ito yung mga dapat natin gawin. Okay po, so dumarating yung mga assignments, bubuhos mo ngayon, po yung puso mo sa pag-aaral. Even po, hindi lang yon sa asawa mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, sa lahat ng aspeto ng buhay mo, po, at sa mga ginagawa mo sa buhay mo, hanggang sa punong-puno na, even po, ang kamay mo sa mga responsibilidad na minsan nakakalimutan mo, teka lang, wala na pala ang puso ko para sa aking ginagawa. Ang nangyayari, buhos tayo ng buhos ng mga responsibilidad sa natin. Binubuhos natin lahat sa ating mga pamilya, sa ating negosyo, sa ating trabaho, amen po, sa ating ministry, even sa ating ministry. Pero nakakalimutan natin na alagaan ang ating puso. Ang kalendaryo, maaaring punong-puno nga. No? Yung kalendaryo mo, punong-puno, pero ang puso mo, empty. Kaya nga sabi niya sa Proverbs, uulitin ko ulit, na-discuss naman natin ito, naalala na natin ito. Guard your heart. Amen po. Ibig sabihin, guard your heart. Kailangan po nagre-replenish po tayo. Amen po. Nilalagyan mo, every time na ikaw ay may responsibilidad, every time na ikaw ay napopromote ni Lord, every time na dinadagdagan ka ni Lord ng responsibility, mga kapatid. At pinipilit mo, no, every time na pumapalit ka, no, may bagong season sa buhay mo. And every time na nagkakaroon ka ng bagong tools, amen po, ang dami mong mga responsibilidad. Amen po, tatay ka, nagtatrabaho ka, amen po, breadwinner ka, amen, lahat nasa iyo na, amen. Pero hindi po kinakailangan na ikaw ay walang pagpuno sa iyong puso. Nakakalimutan mong mag-replenish, lagyan. Po, very dangerous pag ang kamay mo na lang palagi ang pinupuno mo. Yung palagi na lang nandoon yung puso mo sa mga ginagawa mo. Wala na doon ang pagpapala. Kaya pinapaalalahanan tayo na alagaan mo, ingatan mo, bantayan mo ang puso mo. Kung gaano kapuno ang kamay mo, ibig sabihin yung mga ginagawa mo, tinatrabaho mo, gayon din sana, punong-puno din ang puso mo. Hindi pwedeng madama, hindi ka pwedeng mapakadaming schedule, napakadaming mong activities, pero ang puso mo, amen po, wala man lamang ginagawa kung paano mo i-replenish o lagyan. Kaya napakahalagang ang dapat mong gawin, yung pagwagwardya. Kailangan mong gwardyahan. Una, banggit na rin natin ito, kailangan kang manalangin. Amen po. Kailangan kang umaten. Kailangan kang magbasa ng salita ng Diyos. Ito ang pagbabantay sa iyong puso na kailangan mong diligan. Kailangan mong lagyan. Amen po. Dahil napakahalaga ito, dahil every time na nagbibigay ka sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa ministry mo, amen po, nauubusan ka sa puso mo. Kaya kinakailangan mong i-replenish, lagyan, kailangan mong mag-pray, kailangan mong mag-aral ng salita ng Diyos, kailangan mong punuin ang puso mo saan? Sa presensya ng Panginoon. Amen po, dahil ito ang mag-healed sa iyo sa lahat ng mga emptiness mo. Yung kakulangan ng iyong mga sakit, amen po, kakulangan ng puso mo, pupunuin ng ating Panginoon. Napaka-busy natin, wala na tayong time, amen po, na pagpahinga, amen po. Pero ang ating puso,
magtataka po tayo bakit minsan dumarating na po sa atin yung ganitong kalagayan na dati punong-puno ka, excited ka sa ministry. Amen po. Ang aga-aga mo sa simbahan, laman ka ng simbahan. Sa dami ng responsibilidad mo, amen. So, minsan, nawawala na ito. Minsan sinasabi mo, Lord, paano na ako? Parang hindi na makita, pagod ka na, amen po, sa pagkatrabaho, pagod ka na, nakakalimutan mo na, amen po. Pero alam niyo po, mas dumarating pa minsan yung nababurn out ka na, napapagod ka na, na-overwhelm ka, wala ka nang maramdaman na parang kala mo, amen po, ay wala na doon ang presensya ng Panginoon. Bakit po? Wala nang laman ang puso mo para sa Panginoon. Tinatabangan ka na sa mga bagay para sa Panginoon kasi hindi mo inalagaan ang puso mo. Hindi mo nilagyan, amen po, ng puso mo ng panalangin, amen po, ng mga salita ng Diyos. Amen po, maaring lumihis ka na. Kaya nga sabi niya kanina, amen po, ang guarding your heart guides the direction of your life. Ang buhay po natin, amen po, ay yung kung ano ang nasa puso natin. Amen po. Kaya nga po, punuan natin ang puso natin sa magitan ng panalangin, sa mga punuin natin ang puso natin sa presensya ng Panginoon. Ang Holy Spirit ang maglilid sa atin, magka-guide sa atin sa tamang direksyon ng buhay. Kung mapuno ang mga bagay sa kamay mo na tatrabahuin, dapat punurin ang puso mo na kinakailangan ibinibigay mo sa Panginoon. Napakaganda po ng topic po natin, pero gusto lang pong i-highlight sa atin ng Panginoon na ang puso natin, amen po, ay kailangan nating guwardiyahan at ang duty natin ay lagyan ito ng salita ng Diyos. Lagyan ito ng panalangin, ang presensya ng Panginoon. Huwag kang lalayo dito sapagkat ito ang daan at direksyon ng buhay upang ang mga pupuntahan mo, amen po, upang ang mga gagawin mo, amen po, dumaan ka man sa maaring mga pagsubok sa buhay natin, amen po. If you don't guard your heart, amen po, ano mangyayari sa atin? Kaya nga po mga kapatid, tinitignan ng Diyos ang kaligtasan ay hindi sa gawa. Amen po. Tinitignan ng Diyos ang kaligtasan sa ating mga puso. At sa puso mo makikita ang tunay, amen po, na buhay na kinatatayuan mo ngayon. Kaya nga mga kapatid, kung pagod ka na, kung hirap ka na, amen po, kung minsan hindi mo na maramdaman na parang empty ka, amen po, yung nagkulang ka sa pagguwardiya ng puso, lumapit lang tayo sa Panginoon. Ito ang magbibigay sa atin ay ang panalangin na pupuno, amen po, sa pangangailangan ng ating puso. Walang laman, empty, amen po. So mga kapatid, yan lang po yung nais kong i-share sa inyo na napakahalaga na ang paglapit natin sa Panginoon ay ang pagpuno natin sa puso natin na siyang magbibigay ng tunay na direksyon sa buhay natin. Amen po. Yan lamang kung aking masishare at tayo po ay patuloy na manalangin, magpuri sa ating Panginoon. Amen po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tayo po'y lumapit na ang buong puso sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Buong puso
sa buhay namin, O Diyos, sa puso namin, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagsama ninyo sa amin. Patunay nga nais niyo, Panginoon, na ang puso ng iyong mga anak ay malinis sa iyong harapan, O Diyos. Maraming salamat po sa patuloy na pagtuturo ninyo sa amin. At maraming salamat din po, Panginoon, sa patuloy na pagsama ninyo sa panalangin namin. At ngayon po, tinataas namin sa inyo, sa pangalan po ng iyong anak mo sa Jesus, ang aming
bansang Pilipinas. Maraming salamat sa patuloy na pagsama ninyo, pag-aalaga sa bansang ito. Sa pamumuno po ng aming mga presidente, O Diyos, ang aming presidente, Panginoon, at ang kanyang mga kasamahan simula, Panginoon, sa pinakamataas hanggang pinakamababa, O Diyos, na katungkulan. Ang dalangin po namin na ipatuloy niyo pong turuan ng bawat isa, Panginoon, ng mga leader na yan, ang mga may posisyon, O Diyos, na ilagay niyo rin sa puso nila ang mapagpakumbaba. Ilagay niyo rin sa puso nila, Panginoon, na handang maturuan, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na gumamit kayo ng mga manggagawa ninyo, O Diyos, na patuloy na maibigay sa kanila, maunawaan nila ang iyong mga salita at ang tunay na pagsunod. Inataas namin ang bansang Pilipinas, ang kaligtasan nito, Panginoon. Sinusuway namin ang anumang klase ng false religion, false doctrine, katigasan ng puso, kawalan ng pananampalataya sa pangalan ni Jesus. At nagpapakawala kami ng shame and repentance, nagpapakawala kami ng pagpapakumbaba, paghanap sa iyong mga salita, Panginoong Jesus. Salamat po sa kaligtasan ng bansang Pilipinas, spiritually, O Lord God, sa mga mamamayang Pilipino, Panginoon, na ikaw ang hanapin nila, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Sinusuway namin anumang klase ng trahedya, anumang klase ng mga bagyo, bindol, anumang panggugulo po, kahirapan, kawalan, kasalatan, sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas. At patuloy namin pinakakawalan, Panginoon, ang prosperity, Panginoon, ang good weather, Lord God, Lord, ang protection mo, Panginoon, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Patuloy din namin pinakakawalan, O Diyos, ang patuloy, O God, na masagana, Panginoon, O Diyos, na kabuhayan ng mamamayang Pilipino, O Diyos. Sinusuway din namin ang mga sakit at karamdaman, drug addiction, sa pangalan ni Jesus, mga idolatry, sa pangalan ni Jesus, sinusuway namin. In Jesus' name, patuloy kami nagpapakawala, Panginoon, ng kabanalan, Panginoon, O Diyos, ng katapatan, O God. Sinusuway namin anumang klase din ng korupsyon, kaguluhan, walang pagkakaisa, sa pangalan ni Jesus. At patuloy kami nagpapakawala, Panginoon, O Diyos, ng katapatan, ng unity, O Lord God, sa mga nasa katungkulan, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong samahan ng bansang Pilipinas. Patuloy niyo pong, Panginoon, hawakan. Patuloy niyo pong, Panginoon, O Diyos, maghari si Jesus sa bansang Pilipinas, Panginoon. Tinataas po namin ito sa iyo sa pangalan ni Jesus. Lord, tinataas din po namin, O God, ang aming everyday Bible study, O God, dito sa Rema Philippines. Dalangin po namin na patuloy niyo pong i-reveal sa amin yung mga dapat naming matutunan, dapat naming marinig. O Diyos, na siyang magbibigay ng encouragement sa amin, sa mga nagbibigay ng mga mensahe mo sa aming mga kapastoran. Patuloy niyo silang ingatan, pagpalain, at ang kanilang ministeryo, pamilya at pangangailangan, Panginoon. Bless them, O Diyos, at hayaan niyo mga salitang maririnig ng bawat isa ay lalo pang ikakalalim, Panginoon, ng relasyon ng bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat po sa iyong mga salita na naririnig namin, Panginoon, na siyang magagamit namin sa pang-araw-araw na buhay po namin, na magiging lakas namin, liwanag at tungkod ng aming daraanan sa mga kalooban mo na nais na ipagawa mo sa amin, O Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Lord, ganun din tinataas po namin ang mga under construction, Panginoon, ng mga simbahan namin. Alam po namin, O Diyos, O God, na may mga tinalaga ka para sa Rema, Panginoon, ng mga simbahan. Kaya dalangin po namin na dalhin niyo ang mga pangyapak po namin doon, O Diyos. Maabot ang mga kaluluwa at mga pangangailangan doon, Panginoon, sa mga lugar na nais niyong buksan pa, O God. Pinagkakatiwala po namin ito sa inyo, Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Gayun din po, O Lord, tinataas din po namin mga kapatiran namin, mga nasa abroad. Dalangin po namin na patuloy niyo rin po ilagay sa puso nila na ma-extend ang iyong salita sa lahat ng kanilang mga pupuntahan at makakausap. Ingatan niyo rin po sila at ibigay niyo yung kagalakan na nagagaling sa iyo at may pangako ka, ikaw ay nagpapala loob at sa labas ng aming bansa, Panginoon. Kaya
maraming salamat po, O Diyos. Patuloy din namin tinataas ang mga kapatiran namin na may mga prayer request, Lord. Dalangin po namin, O Diyos, na kayo po ang nakakaalam ng kanilang mga kahilingang panalangin. Tunay nga, O Diyos, sinabi mo manalig kami na kami mananalangin na natanggap na namin ang aming mga panalangin. Salamat po, O Diyos, sa mga prayer request na yan. At gayon din po, Panginoon, sa aming senior pastor na patuloy niyo pong ibigay ang kumpletong kagalingan as prayer request na kabuuan, Panginoon, ng Rema, Father God, at palakasin niyo siya, Panginoon, at patuloy na patnubayan na ayon sa iyong kalooban. Pinagkakatiwala namin ang buhay niya sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord, Panginoon, salamat sa gabi ito. Salamat, O God, sa patuloy na pagtatubay mo sa amin. Lord, salamat, O God, sa malakas ng pangatawan ni Pastor Boy. Patuloy, Lord, na mo sa kanya ang everyday, Lord, na kalakasan. At dalhin din po, Lord, na kanyang mga kapatid. Patuloy po namin tinataas, O God, ang paghingat. Dalhin po ang aming mga leaders, O God. Patuloy na ibigay mo yung courage, Lord, O God, upang mabigay, Panginoon, O God, yung the best, O God, para sa ikakaunlad, Panginoon, ng aming simbahan. Lord, ipapawala mo ng unity, Panginoon, magkakaisa sa mga leaders, O God. Kaya mo, O God, na ikaw magbigay ng wisdom and knowledge sa kanila. Dalhin mo, Lord, tinataas namin ang mga workers, ang mga pastors, O God, ang mga bawat outreaches po namin, ang aming simbahan. Patuloy, O God, at tugunin mo ang kanilang mga pangangailangan, O God. Ang bawat membro, Panginoon, ibigay mo ang burden sa bawat isa sa mga kaluluwa, O God. At ang aming mga workers, ang mga pastors, O God, ingatan mo sila, sama sila kumaraw ng pag-iingat na nagmumula sa iyo, O God. Ganun din po, Lord, tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, O God, ang mga activities, Panginoon, ng Rema, Lord, yung anniversary, ngayong February 8, O God, noon siyang manguna, Panginoon, O Lord, hayaan mo na may mga salita kami, Panginoon, na panghahawakan namin na maging matatag ang aming pananampalataya, O God. Samahan mo ang bawat outreaches, Panginoon. Salamat sa 37 years, Panginoon, O God, na patuloy, or 36 years, Lord, na patuloy na pinibigay mo sa aming simbahan, O God. Ganun din po, Lord, salamat sa mga financial na pangangailangan na patuloy mong pinoprovide, O God. At ganun din po, Lord, tinatas namin ang lalapit namin na camping, Panginoon, ngayong March, O God. Salamat sa lugar, Panginoon, na ibibigay mo sa amin ngayon pala ay handa mo ang lugar na yun, O God. Binawasan mo ano mga hadlang ay di namin ito pinapagtulutan sa pangalan ni Jesus. Napakawala kami, Panginoon, O God, ng maayos na lugar, O God, kung saan kami dadalhin upang kami mapagpuri sa iyo. Salamat, Lord, sa mga gagamitin mo, O God, ng mga sasakyan, finances, Lord, sa mga registration. Salamat, O God. Ganun din po, Lord, natas po namin, O God, ang Father, O God, ni Ana May Francisco, Panginoon, ang tatay niya. Salamat, Panginoon, sa oras na to, winawasak namin Espiritu sa pangalan ni Jesus ng sakit, karamdaman, sa pangalan ni Jesus, pagtaas ng BP, in Jesus' name, winawasak namin ito sa pangalan ni Jesus. At nagpapakawala kami, Panginoon, O God, ang maayos na tawid, Panginoon, ng dugo sa kanyang ulo, mula kalampahan ng ulo, Lord. Salamat sa kagalingan, Lord. Samahan mo sila, O God, sa oras na to, Panginoon. Dalangin namin ito sa iyo, Ama, at lahat po ng aming mga kailangan. Nakikita mo ang buhay namin, nakikita mo ang puso namin, Panginoon. Lord, i-unite mo ang bawat isa sa amin dito sa Rema, O God. Kaya mo ikaw lamang ang aming mapapurihan, O God, sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat, Ama, kung aming sakot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo muling magpuri sa Panginoon, pusong dalisay. Pusong dalisay, ang aking nais. Nalighain, O Diyos, para sa akin.
katapatan na puso ang patuloy naming maibigay sa iyo. Ang katapatang pusong laging naglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa patuloy na pagsama ninyo sa amin. Sa every Friday na kami ay nananalangin, nagpupuri sa iyo, O Diyos. Maraming salamat sa pagsama mo, sa pakikitagpo mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba at pagdakila.